Marami pa ring rice retailers ang hindi nabigyan ng financial assistance ngayong araw dahil sa maling pangalang nasa listahan. Meron din naman nagka-doble-doble ang pangalan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Aabot lang sa 56 rice retailers ang nakalista para sa 15,000 peso financial assistance sa Pasay City sa gitna ng ipinatutupad na price cap sa bigas. Mahigpit kasi ang screening. Dapat may valid business permit at katibayan na talagang 41 pesos ang benta nila sa regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Bukod sa 15,000 mula sa DSWD, may dagdag tulong din ang Pasay LGU na 5,000 pesos, food packs at grocery package. Isasama rin ang rice retailer sa mga benepisyaryo ng Tupad Program Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged and displaced workers ng Department of Labor and Employment para bigyan sila ng livelihood at skills training. Pero hindi lahat ng nakalista nakatanggap ng tulong ngayong araw. May ilan kasing hindi kompleto ang pangalan at nickname lang ang nailagay tulad ni alias Ana. Dapat improve nila yung system nung nila, nung paano sila manghingi ng details ng mga pangalan ng mga store owner. Handa naman ang Pasay LGU na magbigay ng patunay sa DSWD at DTI na parehong tao lang ang benepisyaryo kahit may pagkakaiba sa pangalan. Pipilitin daw itong ayusin ngayong araw. Sa San Juan naman, 3 rice retailers ang hindi nakakuha ng cash assistance. Isa dyan si Jaime. Hindi kasi siya makasunod sa price cap dahil walang mapagkuhanan ng murang bigas. Lalo pa raw siyang nalulugi dahil ang mga suki niya lumilipat sa ibang palengkeng may murang bigas. Yung sale ko bumagal. Sana po mapabilis natin yung mga pagkuha dahil po yung mga maliliit na tindahan po, kailangan din naman po nila ng paikot yung mga puhunan nila. Sa Malabo naman, may mga rice retailer na nadoble ang pangalan sa listahan na mabibigyan ng cash aid. Nung nagbigay nila ng guidelines na pwede na silang magbigay ng ayuda sa lahat na nagtitinda, siguro doon nagkaroon ng application. Naayos din naman ang listahan, kaya mula sa 91 rice retailers, bumaba sa 87 ang nakatanggap ng cash assistance. Pinag-aaralan na ng LGU ang pangalawang round ng ayuda. Makikipag-ugnayan rin daw ang LGU sa mga may-ari ng ilang pribadong gusali para i-waive ang renta ng ilang retailer. Nasa plano rin ang pagbili mismo ng LGU ng bigas na ibebenta sa mas murang halaga. Sa Maynila naman, 2 oras ang ipinila ni Mang Ray sa San Andres Complex para makuha ang 15,000 pesos na cash assistance. Malaking bagay daw ito para pampuhunan ulit. Kung dati nasa 20,000 pesos ang kinikita niya sa isang buwang pagtitinda ng bigas, ngayon maswerte na raw kung maka 8,000 siya. Labag man sa aming kalooban pero ginawa namin dahil pinababaan sa amin yung mga presyo dahil sa utos ng sa Central Market. Ayon sa Manila Marketing Division, nasa 192 rice retailers ang mabibigyan ng tulong sa lungsod. Sa tala ng DSWD, higit kalahati na sa target nila sa 4 na araw ang nabigyan ng cash assistance. Nilinaw naman ng DSWD na sa September 29 pang posibleng huling araw ng pamimigay ng financial assistance. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.